Abrihan nato sa Joshua 1:1 hangtod sa 11. Usbon ako, Joshua 1:1 hangtod sa 11. Tunganan nato sa pagbasa. Human namatay ang sulugoon sa Ginoo nga si Moises, ang iyang katabang nga si Josue nga anak ni Nun giingnan sa Ginoo. Patay na si Moses nga akong alagad. Busa ikaw ug ang tanang katawhan sa Israel, pangandam kamo sa pagtabog sa suba sa Jordan ug lakaw ngadto sa yuta ni gihatag ko kaninyo. Sumala sa giingon ko kang Moises, gihatag ko kaninyo ang tanang yuta nga inyong pag-aagian. Ang mga utlanan sa mga yuta ninyo pag magsukad sa kamingawan, sa habagatan hangtod sa kabukiran, sa Lebanon, sa amihanan o gikan sa dakong suba, sa Euphrates o sa kayutaan, sa mga hitihanon, sa silangin, langan hangtod sa dagat, sa Mediterranean. Walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Maguban ako kanimo ingon sa paguban ko kang Moises ug dili ko gayon ikaw pakyason o biyaan. Ligo na ang imong kaugalingon ug pagmaisog kay mamulo ka niining katawhan sa pag-ilog niining yutaa nga akong gisaad nga ihatag sa ilang mga katigulangan. Apan liguna ang imong kaugalingon ug ayaw pagtalaw. Pag kinabuhi subay sa tibuok balaod nga gihatag kanimo ni Moises nga akong alagad. Ayaw isalikway na bisan unsang bahin niini ug mulampos ka bisan asa ka. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi ug pag kinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini ug magmauswagon ka. Hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka ug magmaisugon. Ayaw kahadlok ug kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios maguban kanimo bisan asa ka. Unyagi, nanduan ni Josue ang mga pangulo sa katawhan. Suluyan ninyo ang kampo o sultihi ang katawhan. Pangandam kamo sa inyong mga dagunon kay tulo ka adlaw gikan karon manabo kamo sa suba sa Jordan aron pag-angkon sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo na inyong Dios. Magandang tamang igsoon. Palaan o gamanan ng Diyos, kami nga pasalamaton sa imong presensya sa mataliwalang karon. Salamat Ginoo sa matag-usa nga nagahin silang oras sa akong panahon. Aron Ginoo sa pagsimba kanimo diha sa Espiritu sa kamatuoran. Tuguti nga sa among pamalandong sa imong pulong, among masabtan ang kamatuoran nga angay namong ikinabuhi. Inaagi sa giya o landag sa imbalang Espiritu. Panalangin ay matalig tulong mo, nagkasing-kasing, nag-usa. Na kami Ginoo, mahimong Ginoo kabahin sa imong plano o lumaton sa mga kami magpaabot sa imong pagbalik. Panalangin ay matag-usa sa ngalan ni Jesus. Amen. Alingkod ta paliho. Atong gi-welcome ang matag-usa sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Tingnan yung tapat na nalipay ko nga naa ka karon. Praise God. Ato po nga gi-welcome ato makaigsunan nga naa sa layo nga dapit sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ato makaigsunan nga giduyo ato sa online sa kadagatan sa kamad-an o sa bisan asang lugar gawas sa atong nasod. Atong pamalandong karon mga kaigsunan
base sa atong gibasa, giuluhan nato o moving forward in God's strength. Pag mapadayonon nga pag-abante diha sa kusog sa Dios. So God calls His people to move forward into His promises by trusting His unchanging purpose, preparing obediently, and drawing courage from His word and presence. Ini nga libro gisulat ni Joshua kini nga libro magkaigsunan mao ning panahon na si Moses namatay. So ang atong pangutana karon, how do God's people move forward in God's strength when facing change, challenge, and uncertainty? Ang saan man nato pagpadayon, pag-abante diha sa kusog sa Dios, bisan sa man sa kausaban, dunay transition of leadership tungod kay namatay na si Moses. Unya gitawag sa Dios si Joshua nga maoy mo dumala muli sa Israelinon pag-angkon to possess the promised land. So ang unang punto na importante nga atong masabtan nga God's work must continue despite leadership transition. Nga ang buluhaton sa Dios kinahanglan magpadayon bisan pa man sa pag-ilis o tigdumala. Mao ni panahon na nasa ako nag-ingon nga si Moses namatay. Kinsa man ni si Moses? Si Moses magkaigsunan, siya mao ang nag-led sa Israelites to deliver the Israelites gikan sa pagkaulipon sa Egypt, pinaagi sa pagpalabang kanila dito sa pula nga dagat. Si Joshua mauni ang mudala muli mupadayon o dumala sa mga Israelites to cross the Jordan River. Gikan sa pag-lead ni Moses, gipadayon ni Joshua to cross the Jordan River, pag-possess sa gisaad nga blessing sa Ginoo. So, Moses is a symbol of deliverance brought through the Red Sea. Joshua is the emblem of victory who took them over through Jordan, to cross Jordan River. Because it is one thing to be redeemed from Egypt. It is one thing to be redeemed from the world. It is also quite another thing to be victorious over the world. So, duwasta sa Dios, palingkawasta gikan sa bondage sa sala. Pero importante nga madaogon ta, magpadayon ta sa atong journey nga dili nang igo nga nalingkawasta sa giredeem ta, gideliver ta, kundi magkinabuhi ang madaogon sama sa gilid ni Joshua. Kung sa may kahintang sa mga katawhan aning panahona, ang mga Israelites sa diha nga sa ilahang kultura sa una, basta ang ilang leader mamatay, vulnerable sila sa mga attacks sa ilahang enemies. Unstable ang dagan sa ilahang nasod tungod kay ang ilahang leader sulod sa 40 ka tuig namatay, mao si Moses. Posible nga wala giusa diri nga wala kaila ni Moses tungod kay 40 ka tuig si Moses nag-iguban nila ingon anak kadugaya.
So ilang nasaksihan mga kaigsunan, nakasaksi sila giun sa pagpikas sa Ginoo, ang pula nga dagat pinaagi sa leadership ni Moses, giun sa pagpakaon ang Israelites sa Dios, pinaagi sa mga mana o sa buntog, giun sa pag-provide sa Ginoo og tubig sama kalamian ni akong giinom, na bisag disyerto nakainom sila og tubig dito sa bato through the leadership of Moses. Pero namatay si Moses. Moses is dead. Ilan na ito mag-uol kung mamatyan na? May isa, may malibayan siguro kung may mamatyan. Kita ba mo may namatyan niya malibayon? Buol yung kayo, no? So kining mga Israelites, mga kaigsuunan, wala pa kamubon. Nga naman, nagmukmuk pa ni sila sa ilang kaguol, kay nawadaan silang Pangulo, muli nila to the promised land, unya daghan kay silang kaaway, mga higanti pa ang ilahang, ato bamon niya, wa na sila yung leader. Pero mga kaigsunan, salamat na dunay Diyos na miingon nila arise. Amen? So, ang word na arise mga kaigsunan, na tulagway na o urgent, nag-signal na o urgent, decisive action to move on. They must arise means stand up. God's work must continue bisag patay na ang ilang leader. Kinahanglan ang buluhaton sa Dios magpadayon. Kaning Moses is dead, now arise. Wala na nagpasabot nga ang Dios nag-dishonor ni Moses, but to remind the Israelites that wala siya muhunong ang iyang misyon, ang iyang trabaho, wala muhunong aron ang iyang katawan makasinati sa iyahang maka-enjoy sa iyahang gisaan. So, Israel's identity was tightly bound to Moses. Ang pagkawala ni Moses, doon ay epekto sa mga Israelino emotionally o threaten ang ilahang sense of direction. Pero mga kaigsunan, God addresses this crisis, redefining leadership, redefining authority. Moses was God's servant, pero si Moses dili maoy tag-iya sa misyon. Ang Dios mo'y tag-iya sa misyon. Doon na ba yung mga sitwasyon sa imong kinabuhi nga tungod sa kadako sa imong problema, hangtod karon mo paghapon ka kamubon, mura paghapon ka mga sama sa Israelimon na nagmukmok, nabalaka, wala pa kamubon sa problema nga nasinati. And God is telling you today, arise. Amen? Ayaw pabilin sa imuhang gipungkuan, kundi kinahanglan kang mubarog. Kay gitawag ka sa Ginoo o himuon kang kabahin pag-accomplish sa iyang plano to work with Him, because His work must continue in spite sa leadership transition. Nga taliwala sa unknown, sa uncertainties. Nga, mahingon na po ang mga tao sa kay may tabuan sa sunod na po nato. Mag-journey na bata pa doon sa yuta sa saad, unya uwa na tayo leader. Pero ang Diyos nagtawag ni Joshua, called to continue God's mission
to reach and disciple nations and the present generation karon diin ka gipahiluna sa Dios. Amen ba? So mga kaigsunan, don't stop moving because someone important is gone, but God is still present and is still purposeful to fulfill His plans. So ayaw pagpuno, ayaw pagbalibad, ayaw ka diskurahe, kinahanglan kang move on bisag dunay leadership transition. Amen? Sa ato ang church, naaba po yung leadership transition. Habang ko pa lang nagpili o mga new set sa katunga sa atong leadership. Ang kuban siguro, basig mingawon sa mga nagdumala sa uban, wala sila mawala mga kaigsunan, i-promote sila sa Ginoo. Lahi noon sa kang Moses nga promosyon. Ang ilaha, i-promote sila laing level sa leadership. Tungod kay dunay mga Joshua generation nga nagpagamit sa Ginoo. Amen? Atong hatagan ng Ginoo sa masinong kasalanan. So, ang Dios nagpadayon og tawag aron mahimo kang kabahin nga mapadayon ang iyang plano o bulungaton. So, ayaw balibari ang tawag sa Dios. Importante nga mo flow ka sa tawag sa Dios. To arise, stand up, lead, to disciple the next generation. Ang kadua mga kaigsunan, God-guided and worthy preparation is necessary before possession. Ang word na prepare, it means sa Hebrew nga kun, means set up or establish. Why prepare if God already promised? Kung sa may nganong paandamon man sila sa Ginoo. Ang verse 2, verse 10 to 11, ingon ang Ginoo nga prepare. Sa Good News Translation, sa verse 2, get ready. Ang sa verse 10 of 11, prepare provisions. Nanong importante ang pagpangandam, no? Because promises are possessed through obedient readiness. You can pray for a harvest and then forget to plant seed. Although God had promised the land long ago ni Abraham, base sa Genesis chapter 12, verse 15, Israel still had to cross the Jordan and engage in conquest. So, ang Diyos nagtinguha na maandam ka spiritually, holistically. Prepare provisions. Anong ingon man ang Ginoo nga prepare provisions? Kung sa mga provisions, pagkaon. Kita na po sa kung sa kahulugan ani sa original text, pagkaon. Ang sa mga sundalo, logistics. Ang uban sa di pa sila mo ato sa gubat, mangandam sila makaigsunan sama sa atong World War II sa 1944. Ang Allied Forces nag-spend of pila ka months preparing sa dakong gubat, training the soldiers, stockpiling supplies, planning, strategizing. Ang pagpangandam importante kayo because victory required preparation before movement. Nanong provision nga ang Ginoo man tayo naghatag og tinapay nila adlaw-adlaw. Anong giingnan na si Moses nga pangandam nga ang Ginoo may nagsupply nila og food. Pangandam. Tungod kay ini labang nila sa Jordan River, daghan na kay sila mga enemies nga i-conquer.
chapter 5 mga kaigsunan, anang kapituluha, diha na nihunong pag-provide ang Ginoo nila o mana. Nihunong na ang mana o ang buntog. Pero ang tinguha sa Ginoo nga ma-enjoy nila ang gisaad sa Ginoo nga abundance dito sa yuta sa saan. So kinahanglan importante nga doon na sila buhaton ang preparation, pagpangandam before nila maangkon, before nila matag-iya ang gisaad sa Ginoo. Doon na tay responsibilidad. Ang Ginoo doon ay gihimo ng mga saad, doon na sa gihimo ng mga provision, pero doon na po tayo responsibilidad. Amen ba? Sa mga panalitan, nag-anpok ta na ayumon ta sa Ginoo sa atong taas na blood sugar. High blood sugar, sakto ba na? High blood niya, ang blood na may sugar. High blood sugar. So, nagsigitan po na Ginoo, ayaw ako sa atong high blood sugar. Ang pangutana, mutuo ba ka sa saad sa Ginoo nga maayos siya? Pero, kada adlaw, ilimugmog lang nimo ako sa kalibrong soft drink. Nya, sige kag po, Lord, ayaw ako sa atong sakit, taas kayo sugar, akong dugo. Pero, kada adlaw, gilimugmog lang nimo ako sa kalitro nga soft drink. Dili sayo ang saad sa Ginoo. Dili sayo tamo ampo. Pero, ang atong pag-ampo, kinahanglan natong musgon. Ginoo, baguha akong kinaiya, aron maangkon ako ang imong saad. Amen? Amen ba? Praise God. Pero naikot yan pa ng miso. Kay Lord, ayaw nga tao niya akong tungkol, kay tulo nakabuk niya akong sungkod. Pero inigagin ako sa tindahan mga kaigsunan. Inikakita na ko sa barbakuan na kanabitang batiis sa baka na lumoy kay sanan. Yung biskutan, bisaya akong paliton. Muna nang kong magpiton sa balbakuan. Mga na kaigsunan nga, ako po, kinahanglan ako, usbon ang akong prayer. Lord, baguha ko. Nga dili ko matintal sa mga makadaot sa akong lawas. Amen? Mag-ampo ta nga na maumbos atong weight, pero tag sa langganita ang mahurot na itong kaunon. So, ato po, doon na tayo responsibilidad. Amen? So, kinahanglan mohimo ta sa atong responsibilidad. So, preparation is not a lack of faith. It is faith in action. So, preparation demonstrates faith. Unprepared faith is often disguised unbelief. So, what has God already told you to prepare for? Are you waiting for God to move when God is waiting for you to get ready? Naghuwag ba ka sa Ginoo, Lord? Kano saan yun di mo ihatag imong saad? Pero ang Ginoo nagpaabot ko di mo, kano saan ka maandam kung ihatag na ko ang saad? Unsa man ka kaandam? Nagampo ka 1 million, Lord. Salamat sa imong saad nga mahimo kong successful, pero ang pangtana mao ba na standard sa success naging sa Ginoo manakay 1 million? Kaya ba sa Ginoo mahatag nimo 1 million? Pangpanay mo ta, kaya sa Ginoo? Pero mangutana ang Ginoo, andam
kung naakay 1 million. So, magpaabot ka sa saad sa Ginoo. Ang Ginoo po, nagpaabot po nato kung kanus ata andam, unsa ka kaandam. Mao nang giingnan sa Dios si Joshua, prepare. Tell your people to prepare. Nag-consecrate sila sa ilang kaugalingon before sa battle. Ilahang balaan ang ilang kaugalingon sa wala pa sila muasdang. Kay kung dunay usa ka buok makaigsunan nga muasdang niya nakasupak sa kuman sa Ginoo, pareha ni akan. Wa nila ma-conquer ang AI. No? Tungod sa sala, mo nang kinahanglan nilang i-prepare ilang kaugalingon o kinahanglan ma-equip sila. Sama sa giingon diri sa Episo makaigsunan nga kinahanglan Episo kapitulo 6 10 ngadto sa 13 kinahanglan nga masangkap sila sa nagkalain-laing matang sa mga armadura nga gihatag sa Dios. Mao sabna sa atong espirituhanong kinabuhi naa ta karon sa espirituhanong gubat spiritually. Mga klase-klaseng mga pagpintal ni Satanas. Importante nga prepared ta, equip ba ta spiritually. Mao nang kinahanglan lang masangkap sa armadura sa Dios. Unsa man kay gusto sa Ginoo nga imong andamon para sa imong future. Kaya nandun ko sa akong anak nga pura busy kayo siya ba sa pagpangamdam sa iya umaabot nga anak, concern kayo siya. Kami po, maghuna-huna po niya nanang deta itutugod sa Ginoo nga natay umaabot nga ako kung sa po kayo atong mandamon. So maghuna-huna po ka kay ang asawa sa anak ni Brad John umanakay magbuntis niya, excited kayo. Kami po, dapit po may excited. Doon na ba'y imong gihuna-huna nga gibuntis nimo nga milagro nga kinahanglan nimong pangandaman? Doon na ba'y gibuntis nimo nga success nga kinahanglan nimong pangandaman? Nga kana kung ianak na na ihatag na sa Ginoo nimo unsa ka kaandam. Ang atong iglesia makaigsunan sa una pungaw pa kay wala pa ni dahil sa mayroon kong one day dunay manglingkod diha tungod kay ang Ginoo naghatag sa iyang saad o dakong harvest of souls. Pinaaging ninyo kana ang kaigsunan unaw pa kailan unaw pa lang ang adlaw mosulod pa diri pero tungod sa grasya sa Ginoo milihok ta kada usa magdalag bato magdalag sako nga bas ang mga estudyante mag-amot para sa usa ka tile ang usa ka ang napo ka pamilya mo angkon ang usa ka haligi gihimo makaigsunan og amazing aron ma-enjoy nato pero dunay buot buhaton sa Ginoo ani nga kinahanglan ka mo with God sa iyang mission sa iyang trabaho to make disciples aron mulingkod aning mga lugar na ipaandam sa Ginoo nato. Amen? So ikaw gitawag sa Ginoo makaigsunan. Mao nang we must prepare like the Israelites, the Joshua makaigsunan. So God's promises move us forward, but preparation positions us to receive them. No?
So ang ikatulong mga kaisunan, God's Word and His presence must be the source of our courage and strength. Ang pulong sa Dios o ang iyahang presensya, importante nga maoy dinugdan sa atong kaisog o kusog. Praise God. So, mao ni ang tinguha sa Dios sa atong kinabuhi nga ang iyang pulong o ang iyang presensya mao'y maghatag natong kaisog o kusog. His promises require our faith-filled confidence. No, ang iyang mga saad na kinahanglan o confidence. Pagsalig na puno sa pagtuo. God's promises are not magical guarantees. They are relational commitments that call for trust and obedience. Many of us treat God's promises like mura bitaw mga kaigsunan magpa-member ka o gym nga naay treadmill. Pa-member ko o gym kay naidaghang kayong treadmill para ma-shape akong lawas, para mugamay akong timbang. Pero bisag membro na ka sa gym, pero wala gihapon ka motunog sa treadmill. Kanang treadmill, kanang English, mag-jogging ka, maglakaw ka. Anong alam bitaw ka, magpundo. Nya ang machine na lang mo. Bisag na membro pa ka sa gym, pero wala ka motunog sa treadmill. Wala ka gihapoy epekto. Pero ang Ginoo ingon ni Joshua. Unsa may ingon niya ni Joshua nga sa verse sa diha nga ikaw motunog sa yuta sama nga akong gihatag nimo. Inigtunog nimo mga kaigsunan sa imong gitumban, imuha nang maangkon, no? Every place your footsteps I have given unto you. Grabe ka, unlimited ang provide sa Ginoo sa iyang saan. Asa mo tunog ang imong tiil, imuha na. Grabe ha, no? So kung dako kaglakang ng isoon, dako tugag yuta. Atong buong tiil, maunhan siguro atong tagas sa glakang. Kada matumba nimo, maimo na. No stepping, no possession. O kung dili ka mo pikam, di ka mo liho, di nimo maangkon ang gisaad sa Dios. So faith steps where promise points. Where is God calling you and giving you the opportunity to step out in faith? Asa man ka gitawag, imo bang nabati na dunay tawag ang Ginoo nimo nga kinahanglan ka mo step out in faith tungod kay gitagaan kang opportunity sa Ginoo nga mabait, mutubo ka, mulambo ka, pero nang kinahanglan nga mo step out in faith ka. Sa imo bang trabahoan, sa imo bang eskwelahan, sa imong bang pangandoy o mga danggo o plano sa imong kinabuhi na kinahanglan ka mo step out in faith. Ikadua, His presence should be our assurance to move forward. Ngano man ang bata kung ibutang nimo sira usa sa ngit-ngit kayo nga room kung hilak man. Nakainom ba ka nga ikaw usa sa room niya? Ngit-ngit kayo, nanihila ka. Ngayon sigurado, ito kayo nito, pastor, kay 6 months ka mabato. Pero mga isoon, inahanglan, nga naman, na di man humila,
ang bata bisag ngit-ngit kaayo nga naa siya sa room. Kung gano man ang bata muhilak, kung siya usa naa sa room. Di siya muhilak tungod kay kahibaw man siya nga naa diha iyahang ginikanan. Sa ato pa makaigsunan, the darkness doesn't change, the presence does. No? Ang kagigit wala mausab, pero ang presensya sa Ginoo mao'y makatawa sa atong kahadlok. Amen ba? God doesn't say there will be no battles. He says, I will be with you. Si Corey Tinbom, mga kaigsunan, gipriso ni siya sa Nazi concentration camp ngadtong panahon nga gibukod sa mga ni Hitler ang mga sultan mga Israelinon sa diha nga gitaguan po niya ang uban aron makaiskapo sa pagdako. Ibilanggo siya o miingon siya, never be afraid to trust an unknown future to unknown God. Ayaw pag kahadlok sa di nimo masuta nga umaabot kumpara sa maila nga Diyos, nailhan ng Diyos. So God does not promise peace but unfailing companionship. So nag-ingon ang Diyos, be strong and courageous. Katulo ni siya magkaigsunan, di balik-balik. Nagpasabot nga ang fear, i-expect nga naa. But God's companionship is assured by your faith. Nisalig ba ka sa Diyos o sa iyang presensya labaw kaysa panaan sa tao? Nisalig ba ka sa Diyos labaw pa sa tambal? Nisalig ba ka sa Diyos nga makasangkap sa iyong panginahanglan labaw pa sa iyong pagsalig sa turko? Amen? So, what fear is keeping you from moving forward with God? Kung sa may imong mga kahadlok nga maoy makapalayo nimo pag flow with God tungod kay dunay nakabalda sa imong kinabuhi. Posible ba nga balapian? Posible ba nga mga kabalaka sa imong ugma? Ang ikatulong mga kaigsunan, His precise commands demand complete obedience. Nga naman, because partial obedience is just polite disobedience. Ang imong partial obedience is just a polite disobedience. Ang imong tunga-tunga na pagsugod sa Diyos, sama ra kag misupa sa Diyos. Sa ato pa, ang mga pulong sa Diyos, ang mga mando sugo sa Ginoo, nagdiman nga ato ang sundon. Sa Joshua chapter 1 verse 8, dunay tulo ka mando ang Dios. This book of the law shall not depart from your mouth. So, nagkuman di mga kaigsunan nga you must keep God's word continually spoken and confess. Kinahanglan matipigan nato sa ato ang di nato mabulag ang pulong sa Dios sa atong mga baba. Gahapon ang Living Faith mo ay nag-host sa Bible Month ng mga contest na ay sa art, na ay sa more verses, preaching,
Bible drill, o na-amaze kay ko makaigsunan nga dunay gamay kayong bata na parting niwanga gamay kasalan di kasaligan, pero pag contest na pagkapil na niya sa iyang time verse, ang iyang baba mura o bitaw ka ng paspas kayo nga robot, pero pag sulti o verse ingon ang katong sulat pila na to ilang verse kay pati paspasa o ingon pas naglisod ba kay eksonan o ang uban nga mismo sa ilang simbahan na pahinom na bata sa simbahan nagdanday kayo bersikulo. Ug salamat sa Ginoo sa taas nga kategori ang duha po nato ka participants nga naakaroon diri nakadawat po sila 600 kay nasigan sila sa ilang memory verse no? Salamat sa Ginoo. Kinahanglan ang pulong sa Dios imong magunitan panahon sa imong mga crisis, panahon sa imong mga kalisod, dunay saad sa Ginoo na imong magunitan tungod kay ang Dios moduman yun sa iyang saad. Ako ba nagduha nga, Lord, mo provide mga ka kunya nganong kami may mag-andam na sa among provision. Gusto sa Ginoo nga mailhan nila na ang Ginoo mutuman sa saad tungod kay in-cross nila sa Jordan River, wa nay mana, pero ang gisaad sa Ginoo nilang provision ma-enjoy nila. Aron masabtan nila na ang Ginoo dili na mutuman o matuod yun siya sa iyang saad. Amen ba? So, you shall meditate on it day and night. The command is to continually reflect on and internalize God's Word. Be careful to do according to all that is written in it. The command is to obey God's Word completely and carefully. Ingna tapad. Obey the Word completely and carefully. Imagine na mga kaigsunan, kung ang doktor naghatag nimo o prescription, 5 ka klaseng tambal. Pero ikaw mga kaigsunan kay gusto gyud kang dali ra maayo. Gusto gyud ka nga sakit na kay kulawas. Ako na lang ning pundon ang akong ang gi-prescribe sa doktor. Pagbalik dito, kumusta naman ka? Dok, purot na gintanan ang imong i-prescribe na ko. Nga naman, gitumar na ko tanang tambal sulod sa usak adlaw. Ang pangutana, ni-obey ba ka sa doktor completely and carefully? Gihurot man imo ang imo manggihurot ang iyang i-prescribe na tambal. Pero wala kami subay sa guidelines. Mayroon ang doktor mo, mao din ang misiga imong mata, wala na pilok-pilok. Kay gihurot dahil mo pinom tanan sa usa ka adlaw. So mga kaigsunan, mao na ang delayed obedience or 50% obedience is still disobedience. Amen? So, sa Joshua 9, ang tulog ka commands, be strong. Nga naman, naluya naman sila naluya na sila sa ilang kaguol, sa ilang problema. Nawingit sila sa ilang gihuna-una na dunay journey nila, na dunay threats ng mga kaway, na naluya sila. Kunya, maunang gihinan sila sa Ginoo, be strong. Ang atong kusog, ato lang makaplagan diya sa Ginoo. Doon na ba yung mga sitwasyon sa imong kinabuhi na maluya ka? Ang samang problema na makaluya nimo? Pila na to nga ang problema wala na noon o may imo ang booster. Pero ang mga Israelites, luya sila. Pero importante nga imong ma-recognize nga ang source diay sa ato ang kalingoon. Wala sa atong abilidad, wala sa atong kakayahan, kundi diha lang sa Ginoo. The command is to live with God-dependent strength.
Be courageous. The command is to act boldly in obedience despite fear. No. Do not be frightened. Do not be dismayed. It means to reject fear and discouragement. So, doon ay usa ka pastor, nagwali siya, nga doon ay usa ka tindahan na maligya o daghang mga sala. So, doon ay tindahan na maligya, daghang klase-klase ng mga, grabe nga mga klase-klaseng sala. So, ikaw na lang una-una kung saan ng mga sala. Pero doon ay i-display diri sa kilid nga discouragement. Niagi si Satanas o gikuha niya iyang ipalit katong i-display nga discouragement. Tungod kay iyahang nahibaluan na kanang discouragement dili kaayo makita kung mo iyang gamiton sa mga believers. Kay kanang mga dagko o klaro kay mga sala, dali raman ma-identify nga kanang sala. Pero sa diha na madiskurahin na ang Kristohanon, musugod na siya doubt sa abilidad sa Dios. Musugod na siya doubt sa saad sa Ginoo. Magkaanam-anam o kalayo ang iyang relasyon sa Ginoo. Hangtod magkahanap na ang iyang pagtuo o maputol o mawala na siya sa iyang relasyon sa Dios. O dili niya mahibaw-an na nawala na siya. Sakol nga paagi ang timuha ni Satanas nga mahimulang ka sa Dios. Sama sa alimango nga kung kaliton ang alimango nga naas kaldero, kung kaliton o bubuag ininit, ang alimango mo mubarok na, manukod, niya kung init na kayo, mukatkat sa kaldero. Pero kung inanay ganit magkaigsunan ang alimango nga butang tubig nga gihinay-hinay o init, mag-enjoy ang alimango sa kanindot sa init na tubig. Angkod ni adapt na niyang lawas sa init. Wa siya kaybaw nga at tagpila ka minuto di kuha na siya. Wala giingon po nga na ay Kristohanon nga iyang ikambagan tong palahubog sa Kristohanon. Ingon anak po nato brad, sugdan tag may ragitaw ni, pila na ni katagay, pero kadugayan di nakakagwanta. Mangita na po kadugang bisag pula na imong asam. So mga kaigsunan, doon ay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga di ta kabantay, labi na kining discouragement. Mansa may dakway sa nadiskurahe. Ay tanawa yung tapad. So kanay mong tapad, nakamungko na na o diskurahe pa. Tingnan yung tapad, arise and flow with God. Move with God. Abante with God. No? So, why is obedience to God's commands important? Because obedience to God's commands aligns us with God's will. It is the pathway to God's blessings and success. Obedience fuels courage, and obedience demonstrates faith. Kaya ang Joshua chapter 1 verse 8 to 9 confronts modern Christianity's tendency towards selective obedience. Kaya ang modern Christianity matod pa sa usa ka commentator na ang modern na Kristohanon karon mamili na o unsay sugo sa Ginoo nga iyang tumanon. So, embracing comfort while avoiding costly faithfulness. God still calls His people. God still calls us to obey Scripture even when culture resists it. God calls us as His people to trust His word
over personal preference. God calls us to find courage in circumstance, but in submission. Not in circumstance, but in submission. Manindog tama kayo sa una. Moving forward in God's step requires trusting God beyond transitions. Pagsalig sa Ginoo, taliwala sa mga changes, transitions. Kung sa may changes, ngayon mga sinabi ka, doon na may changes nga sa una, lingkod ka, karoon murag weak naman ka. Doon na may changes, ang atong church na ay changes. Transition of leadership, transition sa, doon ay change sa kahimtang sa imong negosyo, sa imong trabaho. Doon ay mga crisis, nga imong na sinabi, gusto sa Ginoo nga imo ning musalig kaniya taliwala sa mga changes, challenges, and transition. Tinguha sa Ginoo nga maandam ka, masinungtanon kang andam para sa iyang saan. Drawing courage from God's Word and presence. Nga ikaw dawat o makasinati o kadasig, kaiso, pinaagi sa iyang pulong o sa iyang presensya. Ila na to nagtinguha sa presensya sa Diyos. Hallelujah. Ila na to nagtinguha na ang Diyos o iyang presensya mo'y atong gitinguha o masinati adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Atong ning isipon makaigsunan na mao ni atong tinguha tungod kay ang tinuod nga success dili sa mga unsay atong nabatunan, unsay atong maabot dinis kalibutan, kundi naa kanunay ang Dios kauban nimo. O kumplo ka sa mando sa Ginoo, mahimo kang kabahin. Pag aron mapadayon ang misyon sa Ginoo. Dakong pribilehiyo nga mahimo kang kauban nimo ang Dios sa pag-fulfill sa iyang purpose, sa iyang plano. Ato ning awiton mga kaigsunan, ining awit bahin sa presensya sa Diyos. Isipan na mauni mo tinguha na mas i-value mo na naa ka sa presensya sa Diyos tungkol kay walay laing safe na lugar kung dili ang presensya sa Diyos. Walay laing makatagbaw sa atong kinabuhi kung dili ang iyang presensya. Doon ay mga butang na muhatag na itong kalipay, nining kalibutan na, pero mulabay lang ang kining, pero ang iyang presensya mulungtan. Ang
lisod. Sinabihan ang presensya sa Diyos. unsa man ang imong danggo sa imong future, unsa man ang imong sitwasyon sa imong panglawas, unsa man ang imong problema sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong pag-eskwela, naa siya, saligid siya, kanunay sinabihan ang iyang Christmas. Sinabi niya mo iyang presensya. Tanang lapit sa iyong trabahoan, sa kailangan. Magsakay ka, lagaw ka, na iyong presensya. Katagibayo ka rin kung mga presensya. Nagkila kami ginawa, wala kami mahimong sa mga kawalimang. Jesus.
Teach us to submit your leadership. Teach us to flow sa iyong plano. Use us to disciple our present generation. We need your Holy Spirit to guide us, empower us, and give us wisdom so that we can precisely implement, precisely fulfill your purpose, your perfect will, your plan sa aming kinabuhi, sa aming pamilya, sa aming negosyo, sa aming trabahoan, sa mga kung ako. Allow your Holy Spirit to flow, to overflow. Let your presence touch us. Tanang nagmalatian, O Diyos, kaya nimong ayuhon. Teach us na mahimong may responsable, Lord, aron madawat na mo ang imong mga saan. Thank you for this month. Thank you for your Holy Spirit na imong i-provide to help us how to live ini katapusan mga adlaw karon. Panalingin ang matakusan, mga kabataan, mga batang, mga estudyante, mga nanay, mga tatay, mga trabaho, mga Diyos. May your name be lifted up and be glorified sa matakusan. In Jesus' name we pray. Amen. Nandun kami ng Son, akong ibayo ng Ginoo sa salamat. Tapos ka Ginoo, pasilungan, pasalamatan kay tinugdan ka sa mong kusog, tinugdan ka sa among katagbawan, kalinaw, kalipay, o panalipod, diha kanimo lamang. Uban ang imong presensya, uban ang pagbantay sa imong ipadalang mga nalunda, masinapit na mo ang kalinaw, protection. Lord, salamat sa imong provision, adlaw-adlaw, sa mga kabataan, mga estudyante, mga nagtrabaho, mga nanay, tatay, mga negosyo, imong palambuon o panalanginan. Gamitan ang mata ko sa Ginoo para Ginoo pag-asser sa mga next generation na ma-asser sila sa iyong harian. Lord, help us and give us more wisdom, Lord, to disciple the present generation for your glory. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, ang tanang Panginoon, ang Diyos